Isang Indian national na wanted sa bansang Qatar arestado sa Pilipinas. Ngunit ang mas nakakagulat dito na ang nasabing Indian national ay nagkaroon o nakakuha ng lehitimong Philippine passport. Arestado sa Pangasinan isang Indian national na nasa notice ng Interpol. Wanted po siya sa Qatar dahil sa umano'y panloloko. At nadiskubre ring nakakuha pala siya ng lehitimong Philippine passport. Nakatutok si John Consulta. You're going with us in Manila. Laking gulat ng 49 anyos na Indian national na ito nang arestuhin siya ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit o FSU pagkatapos dumalo sa isang hearing sa Lingayen, Pangasinan nitong Huwebes. Ayon sa FSU, may red notice sa Interpol ang dayuhan dahil sa kanya umunong panloloko sa mga pinanggalingang bansa. Based sa Interpol red notice niya ay wanted siya sa Qatar dahil sa pangloloko niya. Sinasabing nagpapanggap siya na isang businessman or opisyal ng isang malaking kumpanya kung saan nag-order siya ng mga electronic gadgets at appliances. Pag nakuha niya itong mga in-order niya ay bigla na lang siyang maglalaho. Pero ikinagulat ng BI ang kanilang natuklasan nang mag-backtrack sa naging aktibidad ng dayuhan mula nang pumasok ito sa bansa noong 2016. Napag-alaman din nga natin na gumagamit na rin siya ng Philippine passport. So dahil nga po siguro nakakuha siya based sa ating research, nakakuha po siya ng late registration kaya po nakakuha siya ng genuine na Philippine passport. May kipag-ugnayan din po tayo sa DFA at sa PSA para malaman po kung paano po siya naka-acquire po nitong Philippine passport. Dagdag ng BI, may nakarating sa kanilang impormasyon na meron ring nabiktimang Pilipino ang dayuhan. Dahil nga po may local case po siya dito sa atin, hihintayin po natin matapos yun at maporosahan siya dito bago po natin siya mapa-deport or mapa-extradite sa Qatar. Sinusubukan pa namin makuha ng pahayag ang dayuhan na nasa BI Detention Facility sa Taguig. Ito nga ang nakakalungkot sa bansa natin or sa Pilipinas dahil hindi yan makakakuha ng lehitimong Philippine passport kung walang tumulong dyan na taga-gobyerno or tauhan ng DFA. Meaning dumaan ito sa fixer na malaki ang bayaran.